Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. Bayan, matagumpay pong naisagawa ang first quarter nationwide simultaneous earthquake drill o NSED sa Santa Rosa City, Laguna. Sa pangunguna po yan ng Office of Civil Defense. Higit sa 1,300 LGUs at iba't ibang organisasyon, ahensya ng pamahalaan ang nakilahok sa earthquake drill na layong mapahusay pa ang kahandaan ng lahat sa pagtama ng malalakas na lindol. Ang Civil Defense in action sa report na ito. Bayan, bawat segundo mahalaga. Kaya naman sabay-sabay tayong mag-duck, cover, and hold. At makiisa sa first quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Mamaya na po yan, alas 3 ng hapon, March 13. Tandaan, ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ligtas ang bayan kapag handa ang mamamayan. Ligtas po ang bayan kung handa ang mamamayan. Bawat segundo Mahalaga. Bawat segundo Mahalaga. Bawat segundo Mahalaga. Kaya sabay-sabay po tayong mag-duck, cover, and hold. at makiisa sa first quarter Nationwide simultaneous earthquake drill. Mahalaga ang paghahanda para sa kaligtasan ng bawat isa. Kaya muli, nananawagan po kami sa OCD na makiisa po tayong lahat. Mamaya na po, alas 3 ng hapon. Tandaan, ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Pagpatak ng alas 3 ng hapon kahapon, pumasag sa katahimikan ng alingaw-ngaw ng sirena. Tumunog ang mga kampanila ng mga paaralan. Sabay-sabay na nagtago sa ilalim ng mesa, upuan, sapo ang mga ulo. Saka dahan-dahang lumabas ng mga gusali. Ang senaryo, isang magnitude 7.2 na lindol ang yumanig sa bansa. Sa Villa Aglipay National High School sa San Jose, Tarlac, tumigil ang klase at lumabas lahat sa school quadrangle. Umango sa mga estudyanteng first aider, nilapatan ng luna sa mga sugatan at agad pinatay ang sunog. Sa Kabayanan Elementary School sa lungsod ng San Juan, mga pulis, bombero at sundalo ang rumisponde sa mga sugatang estudyante na nag-ala-artista sa earthquake drill, habang sa ilalim ng mga mesa nagtago ang iba. Umaatikabo naman ang mga eksena sa Tabango National High School sa Leyte. Tila makatotohanan ng mga sugatang estudyante na nirespondehan ng mga otoridad. Sa malawak na quadrangle ng paaralan, dumiretso ang mga estudyante ng Sisay National High School sa Zamboanga, Sibugay. Agad nagsilabasan sa kampo ang mga pulis ng Tarlac Police Provincial Office. Rumisponde ang mga police nurse sa mga naiwan sa loob ng opisina. Agad ding in-evacuate ang mga sugatan. Pagtunog ng kalembang sa Bambang Elementary School sa Bukawe, Bulacan, isa-isang nagsipulasan ng mga batang estudyante. Takip ng bag o aklat ang mga ulo. Imbes na stretcher, bangko ang ginamit para ma-evacuate ang isang sugatang estudyante. Itinuro rin ng mga guro ang laman ng isang emergency box. Sa Initaw National Comprehensive High School sa Misamis Oriental, ang Initaw MDRRMO ang mismong umalalay sa mga estudyante na masinop na pumila sa school quadrangle habang pinapanood ang pagbibigay ng first aid sa isang sugatan. Sa Talaptapan Elementary School sa Negros Oriental, matyagang lumuhod at naghintay sa labas ng classroom ang mga estudyante hanggat hindi natatapos ang pag-alingaw-ngaw ng sirena. Sama-sama naman ang Local Health Department at Emergency Response Personnel sa pag-asikaso sa mga sugatan sa Hinundayan, Southern Leyte. Sa Ifugao, Banawe, nakiisa rin ang mga nagtitinda sa palengke. Silya o kahon ng prutas ang ipinantakip sa mga ulo. Ganito, umarangkada ang pagbubukas ng first quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong taon sa buong bansa na pinangunahan ng Office of Civil Defense. Libo-libong estudyante, empleyado, lokal na pamahalaan at pribadong sektor, kasama ang malalaking ahensya ng pamahalaan, nakiisa upang mapaigting ang kahandaan sa lindol. Sakaling tumama ang The Big One, ngayong first quarter NSED ang Santa Rosa City sa Laguna ang naging sentro ng pagsasanay na bahagi ng Marikina Fault Line o mas kilala bilang West Valley Fault. We put a lot of budget in our disaster risk reduction management programs natin. Right now, we have like almost 350 million
for that alone. And then yung QRF natin is around 94 million. And you know also that we've been buying equipments. We will maintain those equipments. We will buy more state-of-the-art equipments. Ayon kay Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno, lubhang napakahalaga ang paghahanda sa posibleng pagtama ng inaasahang The Big One, lalo na sa mga bayang dinaraanan ng mapaminsalang fault line. Meron tayong malawakan at malaking pagtugon sa mga uniform services. Ang AFP, Army, Navy, Air Force, including even the Marines, Coast Guard, National Police, and of course, ang Bureau of Fire. Pag nagkaroon talaga ng lindol, meron niyang kanya-kanyang oplan na integrated bilang pagtugon doon sa mga nangangailangan ng tulong kapag nangyari yan. At meron ding mga probinsya na nakatalaga upang siya maging kapartner na tutugon naman doon sa mga naapektuhan ng mga probinsya. Halimbawa, dito sa Laguna o ang kabuuan ng Region 4A, ang tutulong dito kagad ang Region 4B. Sa NCR, hinati-hati natin yan. Meron mga galing sa ibang regions. Even from Regions 1, 2, and 3, pinagsama-sama na natin yan. Sabay-sabayan. So sa bawat earthquake drill natin, hindi natin sinasanay lang ang duct cover and hold. Sinasanay yan ang ating mga mamamayan upang makaligtas sa unang mga minuto ng lindol. At yung pagtugon sa ating mga mamamayan, meron tayong mga existing operational plans. Kompleto naman yan. At tinitingnan din natin ngayon ay yung kakayanan ng ating mga pinuno kung tayo ba ay talaga makakapag-usap-usap pa ang national government agencies among each other at yung mga nasa local government units, aside from among themselves, makakausap ba namin sila? Tinitingnan natin yung kakayanan natin na magkausap-usap habang tumutugon doon sa malaking lindol. Tinututukan po namin tong exercise na in case this earthquake happens, ang Office of Civil Defense po ay nandito po talaga and ready to help the region down to the municipality level. Ayon kay Yusek Nepomuceno, batay sa Risk Index noong 2024, nakapagtala ang Pilipinas ng 9.7 buhat sa 10 pagdating sa lindol. At kapag tumama ang isang magnitude 7.2 na lindol sa Greater Manila area, tinatayang lagpas 30,000 ang kagyat na mamamatay. Sa projections po na ginawa ng 2004 po yan, sir. Ibig sabihin that's around 20 years ago. Di po ba? Eh mas marami na ngayon tayong struktura. Mas marami na tayong populasyon. Ibig sabihin, pag in-update yon, baka dalawa lang yan. Maaaring bumaba yung mga projected na mamamatay. Subalit maaari rin tumaas. Kaya kailangan natin mag-inventaryo. Subalit kung gagamitin po natin yun, sang-ayon sa ginawa nilang pag-aaral, around 30,000 plus up to 52,000 plus na mga individuals, mga kababayan natin, na mga residente ng Greater Metro Manila area, hindi lang NCR ang maaring mamatay kagad. Mabigat po yun. At mahigit sa 160,000 individuals ang malubhang masusugatan. Mabigat po yun. Para lang makorek natin, baka yung mga kababayan natin iniisip kung sino lang nasa fault line o fault system, sila lang delikado, Hindi, Tandaan po natin, yung pinakita natin kanina, yung nangyaring kasiguran o yung nangyari sa Nueva Ecija ang pinakalindol, tingnan niyo po yung impact sa Baguio. So, hindi po yung nasa fault system lang ang delikado. Pag umalag po yan, halos buong, yun nga po yung pinag-usapan natin, Greater Metro Manila area. Yun po, gusto lang i-clarify po yun. Para lahat tayo maganda. Baka kasi iba sabihin, malayo naman, 4 kilometers away kami sa fault system. Safe ako. Hindi ako dadaan dyan anytime. So, hindi po ganon. Kahit malayo kayo, basta gumalaw, halos kalahati po ng Luzon yung pinag-uusapan natin sa ganong kalakas na pagyanig po dahil sa lindol. Based on our study, nagre-recur every 400 to 600 years. And the last time it moved was in 1658. Now, if we consider just the lower limit, which is 400 years, wag muna natin isipin yung 600 years, 400 years muna. That would be 2058. But it doesn't mean that by 2058 mangyari yan. It could be earlier or it could be later. Or it could even be on the 600-year limit
Kasi range yan between 400 to 600 years. Kapag nangyari yan in the 600-year upper limit, that would be 200 years from now. So, but it doesn't mean na hindi tayo mag-prepare. If it will happen 600 years from now, nobody knows. But we really have to prepare. And kung hindi man siya mangyari on the lower limit, at least we can pass down the information to the next generation. Sinubok din sa senaryo ang aerial damage assessments, hazardous material response, collapse structure search and rescue, jailbreak scenario, vehicle extrication, at evacuation ng mga batang mag-aaral na may learning difficulties upang malimitahan ang mga casualty at masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Titingnan natin ngayon, halimbawa, meron bang sapat na mga collapse structure equipment ang ating mga LGUs, yung mga barena, etc. No? Sapat ba yan? Meron ba tayong mga skilled rescuers? So tinitignan na rin ho natin yan. Ang magandang balita naman, ang Bureau of Fire, ang BFP natin, marami tayong mga tauhan. Subalit sinisigurado rin natin na talaga nakakapag-usap-usap yan. Ang good news naman, sa pag-ikot-ikot namin sa mga regional offices ng BFPs, maganda ang kanilang kakayanan. Kaya lang, bibilangin natin, sapat ba ito? Ang sagot naman kung sila-sila lang hindi eh. Kaya't gumawa tayo ng mga pairing. Hindi lang yung isang city or isang probinsya tutugon sa isang city. Hindi. 3 probinsya tutugon sa isang syudad. Kasi maaaring ito rin, hindi makagalaw, hindi makadaan sa kalye. Ang na-identify naman natin dun sa ating Oplan Yakal at Oplan Ligtas ng pamahalaan, meron mga specific staging areas, specific command areas kung saan mula sa national government tutugon yan papunta dun sa mga naapektuhan. In this case, Greater Metro Manila area. Meron pong plano na yon. Ang kailangan lang paghandaan at gawin talaga yung plano, maging muscle memory. Alam mo naman sa Pilipinas, every 3 years may eleksyon. Baka mamaya iba na yung kausap natin. Kaya regularly, lagi tayo nag-uusap-usap, nagpa-practice. Even in the uniform services, every now and then napapalitan ng commanders. So kaya kailangan regular ang pagsasanay, regular ang pag-uusap-usap, checking of the equipment, checking of the communications capabilities, establishment of the command and control capability, both of the national government, the local governments, government units, and the private sector. Mahalaga ayon sa OCD ang striktong pagpapatupad ng National Building Code para sa mas epektibong paghahanda ng bansa sa lindol at pahinto ang pagtatayo ng mga infrastruktura sa mga restricted o ipinagbabawal na mga lugar. Unang-una, yung binanggit natin na engineering solutions. Kahit gaano tayong kabilis tumakbo o gaano kaganda yung ating duct cover and hold, kapag yung istruktura na kung saan kayo doon ay nakatira o sa building kung saan kayo ay doon nagtatrabaho, delikado yan kung yan mismo ang guguho. Kaya unang-una talaga solusyon dito sa paghahanda, hindi po yung duct cover and hold. Ang unang hakbang ay siguraduhin nating lahat. Muli, nakikiusap tayo sa mga kasamahan natin sa local government units. Sila yung unang-una nating inaasahan na ipagpatuloy nila ang paghihigpit sa pagbibigay ng building permit at occupancy permit. Ibig sabihin, yung ipinasok na plano, yung ba talaga ang inapruban at yun ba talaga ang ginawa. At yung gumawa ng plano, bantayan nila yung plano na nanawagan nga po tayo sa ating mga kababayan. Pag naghihigpit po ang City Hall, wag na ho nating piliting mag-shortcut. Kasi ang mapapahamak sila din o yung kanilang mga mahal sa buhay. So nasa local government units po yan. Ang role naman ng national government po, lalong-lalo na ng PBOLCS, ng DENR, ay yung pag-identify kung saan po ang landslide-prone areas, surge-prone areas, tsunami-prone areas, na dapat i-consider po yan o bigyan po yan ng halaga ng mga nagbibigay ng approval ng City Hall. Yung po yung tulungan po dyan. So very strict din naman kami doon. Of course, may iwasan maraming maraming umaapila sometimes, no? But then again, we tell them the precautions. Tsaka hindi talaga namin bibigyan. May ano 'yon, may mga warnings 'yon, pag biglang tinayo tapos hindi pwede or walang permit. We're very strict on that. Ayon pa kay Yusek Nepomuceno, panahon na upang gawing prioridad ng mga Pilipino ang paghahanda sa mga sakuna at kalamidad.
base sa survey last year, para March of last year, tinanong ang mga Pilipino, alin ba yung pinaka-importante o pinibigyan nila ng halaga sa buhay? 10 sa 10 bagay. Tama yung sinabi niya eh. Understandably, doon sa unang 3, yung pagtaas ng presyo, inflation. Pangalawa, trabaho. Pangatlo, hanap buhay. Sa bandang gitna, kriminalidad. West Philippine Sea, nandun nga eh. Bandang dulo lang po ang preparasyon sa mga kalamidad. At dulo rin kasama ang mga epekto sa kanila ng climate change. Ang ibig sabihin, nakikipag-agawan po tayo kahit napakahalaga ng usaping kaligtasan sa kalamidad ng lindol, yung mismong prioridad ng ating mga kababayan, nasa dulo po ito. Kaya, again, sa tulungan ng lahat, lalo na ng media, paano natin iaangat yung usapin na to na mabigyan ng sapat na pagpapahalaga ng lahat. Lalong-lalo na, nung tinatawag nyo nga pong nasa mga laylayan na. Sila nga po yung tinatawag na madodobling biktima. Hirap na sa buhay, pag may kalamidad pa, dobleng tama sa kanila. Di po ba? Yun yung po yung sinasabi ninyo. Naranasan po namin yan tuwing may bagyo. Pag maganda naman po ang bahay ninyo, hindi naman po nawawasak, di ba? Ang unang nawawasak, yung mga mahihina ang pagkakagawa ng bahay at yung mga materyales, mahina. Ganun din po pagdating ng lindol. Mapapansin ninyo doon sa mga tinatawag nating informal settlers, hindi naman po kukuha yan ng arkitekto eh, at na mahal na serbisyo ng engineers. Magkukuya-kuya, paano ba gawin yan? Di po ba? Kanya-kanyang angat ng hollow blocks. Mapapansin nyo, may hanggang 3rd floor. Doon sa ginawang pag-aaral ng Peebles, again, 20 years ago, more than 2 million structures can be adversely affected. Napakarami po nyo. Bilangin ninyo, 2 million structures. 2 tao na lang nasa loob. Alam naman natin hindi ganon. Normal nga pag sa mga kababayan natin nasa mahirap na katayuan, 5, 6, 10 sa loob ng isang bahay, di po ba? So, imagine natin, napakabigat po no.